Hindi man lamang ko pinansin itong si Boying Remulla, itong si Trililing. Anak na to ka. Iilan na nga lang ang inyong mga resource person dyan sa Injustice Committee na yan. Hindi pa nagkakasundo. Dito sa video na to mga kababayan, maging itong si Boying diskumpiyado dito kay Trililing. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Bago natin i-mega love shoutout yung ating mga kasamang nag-comment, nagpakulay dyan sa comment section sa ating mga nakalipas na video. Panoorin na ho muna natin to. Re-recta ho kagad tayo dito sa pag-snub nitong si Boying Remulla dito kay Sundalong Kanin. Panoorin nyo ito mga kababayan. Yay! Grabe naman yan. Oh. Nangyari dyan. Oh. Titingin-tingin pa. Pambihira talaga, oo. Tingnan nyo, ulitin natin ha. Tingnan nyo na maigi. Nagpapapansin Nagpapapansin to si Trililing Nagpapapansin Ayun nagtiti pa siya Titi Titi pa yan Ti yan Ti. Sabay. Uy, susulyap siya. Hindi yun nakita pero sumulyap si Trililing dyan. Hindi kinakausap si Trililing. Wala ho kasing credibility. Ito na naman mga kababayan. Ito naman nung bahagi ng video natin na to. Ito ho yung paalis na itong si Boying Remulla. Hindi man lamang ho pinansin itong si Trililing. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Ito. Magpapaalam na ho dito si Boying Remulla. Magpapaalam na ho siya. Tingnan nyo yung angulo ng mata niya. Nakibakulaw lang. Ayaw niya hong dumampi doon sa kabila kasi nandun yung Sundalong Kanin. Game. To extend Nako. thanks to Ombudsman Boying Remulla. Nako po. Tapikin mo naman Brad. Kahit tapik lang masaya na yan si Sundalong Kanin. Most respect to the impeachment process. Thank you for being here. He is soliciting our excuse because Kasi alam din ni Boying Remulla, puro basura ang ilalabas niyang si Trililing dyan sa ano na yan pagdinig. huge amount of work he has to attend to. So with Ayan Ayan si Boying Remulla, ito si Trililing. Ayan. the indulgence of the members, we're excusing Ombudsman Boying Remulla. Maraming Naku po, ni dinampi yung mata niya dito kay Trililing hindi ho ginawa nitong si Boying Remulla. Panoorin niyo ulit panoorin niyo. Si Trililing gumanon si Trililing gusto niya makipag-interact kahit eye to eye lamang, di siya pinagbigyan nitong si Boying members, we're excusing Ombudsman Boying Remulla. Ayun yun tumingin Salamat po. Naku po. Hindi man lamang pinansin si Trililing. Ayaw nang ilagay sa frame si Trililing kasi inisnab lang siya ni Boying Remulla. Palakpakan. Ganyan talaga pagka-aso. Hindi na pinapansin yung mga asong wala sa hulog. Ayun nagmamanulat kay Boying. Napanood nyo na ho ito doon sa video natin kanina. Kaya naman tuloy na ho tayo dyan sa nangyayaring mini trial sa Injustice Committee. Pero bago ang lahat na yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, pagkatapos ho natin sa Ombudsman, sa SAL ni VP Sara, rekta ho tayo sa AMLA. Heto na ho, panoorin ho natin ang pagtatanong ng mga kasamahan itong si Baculaw dyan sa Injustice Committee. Gabe! Madam Chair. The Honorable Sandanya is recognized. Madam Ito, Chair, may I Sindanya. make a short manifestation? Yes, of before the course. start? Si Sindanya. Si Sindanya to. Thank you, Madam Chair. Sindanya As the to. movement for the subpoena, both testificandum to the AMLAC, meron lang po Nako, wala na, Brad. Wala ka ba dalang piatos ngayon? Wala ka ba dalang Mary Grace piatos ngayon? Bakit hindi bumenta? Backfire ba sa'yo, backfire? Ganda ng ribbon mo Sarap sunugin. po akong isang maikling remarks. Higit isang dekada na pong naghihintay ang taong bayan na makita ang kabuang yaman ni VP Sara Duterte at ng kanyang pamilya. Kaya nga po noong nakaraang pulong tayo ay nag-move para maimbitahan ang AMLAC sa ating pong pulong ngayong araw na ito. Sa totoo lang, this should have never been kept a secret. A public servant's obligation sa konstitusyon at sa taong bayan Pakitaan muna kami ng salin mo bago mo pabidahan ng ganyan si VP Sara. yan ay maging bukas sa ating financial transactions and lifestyle. Kahapon po, personal ako na nag-deposit sa isa sa mga alleged bank accounts na nakapangalan kina VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte.
Taliwas po sa kanilang patuloy na pagtanggi, lumabas na active pa ang account. Nakapag-deposit po tayo ng 448 pesos doon sa isang account na ito. Bigay ko yung bank account ko, depositohan mo din ha. Lang nga talaga tong ano na to. Depositohan mo din yung bank account ko, ilalagay ko dyan. Sisend ko sa'yo, okay? Lagay ko sa baba yung bank accounts ko. Ngayong impeachment, mas dumadami ang Hindi, pakulayan mo na lang. Pakulayan mo na lang. Huwag ng bank accounts. Para naman may pakinabang ka dito sa PH Update. Talagang bakulaw na to. Ay, pero yung mga kaibigan natin, mga regular viewer natin, hindi ko kailangan. Ito lang, bakulaw na to. Parang mahilig ko ata siyang magpadala ng pera kung kani-kaninong bank accounts. Pakulay ka dito. Siya lang ho require, kayo ho, hindi ha. Hindi ho require magpakulay dito. Share nyo lang ho itong video, masaya na ho tayo dyan, ha? Ay, teka lang, baka meron tayong kasamaan dito sa PH Update na magpapa-mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, mega love shoutout dito kay Ma'am Raspberry. Saludo. tanong na after we heard our resource persons, especially a resource person from the Ombudsman, very glaring po yung ilang taon na walang nakalagay na cash on hand at cash in bank ang Vice Presidente. Kung walang sikreto si VP Sara, sana nag-sign na siya dati pa ng waiver. Kung wala siyang kinakatakutan, edi sana nilipag na niya ang totoong laman ng bank account niya. Kung totoong kumakain lang sa karinderya ang tatay niya at government salary lang ang natatanggap nila, iniisip ko nga po, paano na-i-encash yung cheque, yung sweldo niya, saan dumadaan? Kung wala siyang cash in bank at saka po wala siyang cash on hand. Pero that's for another conversation. Kung wala po silang tinatago, di sana wala silang kaba na haharap sa committee ito. Hindi tayo parang tumatawag ng spirit of the glass every time isa-summon ang Vice President to refute the evidence. Sa pagpresenta po... Ito naman si ating, oo, hindi nga dyan yung proper forum para sagutin kayo ni VP Sara. Punta kayo sa punta kayo sa Senado, doon tayo mag-usap po. na report ng AMLC, ang tanong po ng taong bayan, sana masagot na ang maraming matagal ng mga pressing questions. And I hope that the AMLC will be able to shed light on these very important issues. Dito po nakaraang mga sessions, may mga baon akong Mary Grace Piatos. Pero ngayon po ang baon natin, yung maraming tanong ng taong bayan, at sana po masagot ito ng AMLAC. Salamat, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Madam Chair, Honorable Chair Jokno. as a movement as well of the subpoena that was issued to the AMLA, may I just make a brief manifestation? You may proceed. Thank you, Madam Chair. Para magampanan po natin yung ating tungkulin na malaman kung meron probable cause o hindi dito sa impeachment case na ito. Excited na ho tayo doon sa report ng AMLA doon sa inflow at outflow ng mga kapirahan nitong si VP Sara at ng kanyang asawa. Marami ho tayo mga punto de vista doon. Excited na ho tayo. At matagal pa ba yan? Matagal pa ba yung bulahan na yan? Ipapaliwanag ko sa ating mga kababayan. Baka sakali meron silang mabola eh. Pero mga gullible at uto-uto lang ang maniniwala dyan sa inflow at outflow na yan. Kalokohan ho yung mga kababayan. Mamaya papaliwanag ko natin yan. Mahalaga talaga na makita natin yung ebidensya. Oo, Kaya po natin hinimok ang Committee on Justice na maglabas ng subpoena Yan. dito sa Anti-Money Laundering Council. Ito po ay talagang hindi magiging imposible ang gawain natin ngayon Oh. kung hindi natin makita mismo galing sa AMLA Yan. kung ano yung hawak nilang records. Yan. Kaya this is Alam nyo naman yan eh. Matagal nyo nang nakita yung record ng AMLA na yan. Mga ano talaga kayo? Mga pasimple pa, di ba? to me one of the most crucial stages in our proceedings at the Committee on Justice. The evidence will speak for itself. Oh. Wala naman sa atin na magsasalita kundi mismo ang records ng AMLA. And through this procedure, the money trail will lead us to the truth. Thank you, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. The Honorable Jobo Aquino is recognized. I would like to direct my clarificatory questions to the representative of AMLA. Yan. Sino Attorney magtatanong? Buenaventura.
Dapat Yes, yung sir. gusto ko yung maangas yung magtatanong. Kung walang kwenta yung magtatanong, ipo-forward ko na to, ha? Attorney Bonaventura. The Executive Director of Anti-Money Laundering Council. Okay. For the record, Attorney, the AMLA received a subpoena coming from this committee for the production of documents, records. Am I correct? Yes, Madam Chair. We receive a copy of the subpoena. Okay. Did you bring the subpoenaed documents today? Yes, we have it with us. Is it possible for us to tender it, to transmit it now? Hindi mo pa ba binigay, Brad? Hindi mo pa ba binigay? Anak ng tokwa. Mabagal ka. Ombudsman, paglapag pa lang, binigay na kaagad eh. Mga pa-virgin talaga to. The committee secretariat is Daming directed arte. to approach Executive Director Bonaventura to receive the subpoenaed documents from the Anti-Money Laundering Council. The same will form part of the records of this proceeding. Honorable Jobber Aquino. Madam Chair, may we ask that all the members be provided a copy of the report from The COMSEC is directed to reproduce the documents and provide the same Para namang ang arte nito mga to, para namang wala pa kayo. Meron kayong kopya. to the respondent vice president, the complainant, and all the justice members. Madam Chair, the Honorable Adjong. same request is asked of the committee secretariat to provide the SALNs as we have already requested earlier, Mr. Chair. We still haven't gotten the. As far as the copy of SALNs is SALNs. concerned, I understand that we have directed the COMSEC already to provide the same to all the parties, including the justice members. That is correct, Madam Chair. So we reiterate our request, Madam Chair. Thank you. Thank you. Madam Chair, can I continue? You may proceed, Honorable Jobber Aquino. Thank you, Madam Chair. Attorney, I understand that you have a cover letter which describes the documents that you have submitted. For the record, please tell us about these documents. Did you mention a cover letter? Do you confirm having submitted a cover letter among the documents? Yes. Yes. May we direct the COMSEC? Madam Chair. Please find this cover letter and flash this in the screen for the guidance of the justice members. Attorney, can you please describe those All right. documents to us? So we are submitting two sets of documents. Number one is the covered transaction reports and suspicious transaction reports from the years 2006 to 2025 as subpoenaed. And then the second set, which is Annex B, are the financial intelligence reports as well as investigation reports on Vice President Sara Duterte Carpio as well as her husband Manasseh Carpio as indicated in the subpoena. Okay, Attorney, to be clear, did you only initiate these reports because of this impeachment? No, Madam Chair, we have, and EMNC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated the latest one, all the data have been as far as back as early years. Okay, and kanino po ang mga accounts, ang mga nakasaan dito sa mga dokumento na dala ninyo? Bali po, ito po ay mga accounts ni Vice President Sara Duterte sa kanyang individual or sole account. Kasama na rin po ang kanyang mga ka-joint account, kasama ang kanyang pamilya o ibang tao, o pati kanya ng asawa, at kasama na rin po ang account ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio at ang kanyang mga ka-joint account na kapamilya niya o ibang tao man.
Ayun ha, lahat na ho yun, kapamilya o ibang tao man. Okay, maliwanag ho yun. Hindi lang kay VP Sara, ka-joint account, lahat ho ng basta konektadong transaksyon dito sa mag-asawang Duterte Carpio, kasama ho sa lahat ng transaksyon na yan. At tandaan nyo ho mga kababayan, ang kanilang business hindi ho illegal. Legal ho ang business nila, hindi ho sila mga kontraktor, hindi ho sila mga kontratista sa pamahalaan, hindi ho sila gumagawa ng flood control. Okay, malinaw yun. Lahat ng konektadong naging transaksyon sa kanilang pamilya, sa mga ka-business partner nila, lahat ho kasama sa tinignan ni Tabachingching. Okay? Hindi. Ilalatag muna natin na maayos kasi pagka nawala na yung konteksto, mawawala ho talaga tayo dyan. Pagka tinignan natin yung figure, ay, ano to? About bilyones to. Oh, hindi ho. Yun ang packaging ng mainstream media at ng mga Talyanista ensaymada. Pero tayo dito sa PH Update, yung kabuuan, wala ho tayong itatapong statement o detalye dito. Lahat ho ipapackage natin para hindi naman mahatwater itong si Tabachingching, di ba? Itong si, napaka-cute naman itong si Sir. Baka bigla mahatwater siya, mabasa sa social media, di ba Sir? Attorney Roel. Attorney Roel, baka siya ang pag-initan. Hindi ho. Maliwanag ho ang sinabi niya ha. Lahat ho ng konektado, business, transaction, kapamilya, lahat ho yan. Basta mayroong pangalang Duterte, Carpio, talagang ipinasok ho nila dyan sa report na ibibigay nila na yan sa Injustice Committee. Okay? Ulitin natin, sasabihin niya, game. Ng kanyang asawa na si Manasseh Carpio at ang kanyang mga ka-joint account, na kapamilya niya o ibang tao man. O ibang tao man. Lahat ho yan. Lahat. Halimbawa, meron kang binili sa business mo. Ngayon, pinadala doon sa account mo yung binili mo. Meron kang binenta o binili. Pumasok yun kahit na umiikot lang yung pera na yan. Bibili ng supply, ibebenta. Bibibenta. It doesn't matter kung kita yon, neto yon o pagro-roll ng pera sa mga bagong negosyo. It doesn't matter. Basta ang ano lang ho dito, ang narrative, basta maipakita na malaki yung pera, yung total na pera na naglabas-pasok sa pangalang Duterte Carpio. Yun ang malinaw na naratibo nila dito. Huwag ho kayong magpalito ha. Huwag ho kayong magpabola. Dahil itong mga to manlulokot, mga mayroong saltik sa utak, karamihan ng mga congressman dyan. Okay? Salamat po. Pinakauli na lang pong tanong. Sa simpleng tanong lang po, no, Attorney, makikita po ba rito sa mga dokumentong dala nyo kung meron mga perang pumasok o lumalabas dito sa mga accounts na to? Maaari po. Maaari makita dahil yung pong report na covered transaction at suspicious transactions ay may makikita po tayo doon na mga transaksyon na maaaring palabas at papasok po. Madam Chair. The Honorable Keith Flores. Madam Chair, medyo... Is this a point of order? Yes, point of order, Madam Chair. Madam Chair, I'm concerned with where we are going right now. We will now be discussing from the statements of the AMLAC representative bank accounts. And I'm worried that the discussion might lead somewhere na pinagbabawal ng bank secrecy law. If that is the direction that the questions have been going and from the answers of the AMLAC. Are we not, in effect, violating the bank secrecy law, Madam Chair? Nako. For the guidance of the members, before I recognize the Honorable De Lima, the subject matter of the subpoena issued by the Justice Committee are not bank records. Instead, it is AMLC report uncovered in suspicious transactions. Likewise, So lahat na lang yan, wala na kayo sa pwesto, basta itag lang natin suspicious transaction, yung mga laman ng AMLA nyo, pwede na natin ipakita sa sambayan ng Pilipino. Abang lang. Makikita din natin yan kay Jinky Luistro. the person who subpoenaed Umiikot lang ang mundo, madam. Kahit kayo alam nyo yan. Okay? Kahit kayo alam nyo yan. are not bank officials and employees. The person who is subpoenaed is, of course, no less than the head of the Anti-Money Laundering Council. For the record, the coverage of
bank secrecy law and for the guidance of the members, our bank officials and Ganyan pala sa AMLA, no? Yung tipong ipatawag kayo dyan, lahat ng naglabas-masok sa inyong mga accounts. Kung kayo kahit nalihiti mo o talagang sa business yan, pagka gustong i-weaponize yan ng mga taga-House of Representative, ganun na lang ho pala. Palakpakan ho natin ang AMLA. Make sure, okay? Make sure, ha? Umiikot lang ang mundo. employees and bank records. And the chair is of the opinion that the subject matter of our subpoena is apparently not covered by the protection of the bank secrecy law. The Honorable De Lima is recognized. Before the Honorable De Lima answers, Madam Chair, I just want to, from your statements po, well, it is true na, yun nga, hindi nga banks ang sinupina natin, hindi din bank employees ang sinupina natin. But parang yung, from the answers kasi kanina, it would deal with certain bank accounts already, Madam Chair. So wouldn't that in effect be parang circumventing also the... Kung Kit, hayaan mo sila. Okay lang yan. Wala pa rin silang makikita. the bank secrecy law. We note the observation of the Honorable Keith Flores. Nonetheless, we are strictly compliant with the letters of the bank secrecy law. The Honorable De Lima is recognized. Thank you, Madam Chair. Tama po yung sinabi ng ating Chair Wala na na magiging mali hindi po yan. tayo sakop ng prohibition. Yes, meron ho tayong Secrecy of Bank Deposits Law na sinasabing sikreto, confidential, yung mga bank deposits, pero hindi po naman yan absolute rule na wala na siyang exception. Ang exception dyan, isa sa mga exception na yung cases of impeachment. Pero bago po ako to dwell on that, ay tungkol naman po dun sa sinasabing pwedeng may prohibition. Kasi nakalagay po sa Section 3 of the law itself, Louder, Honorable De Lima, louder. Republic Act number 1405 or the Secrecy of Bank Deposits Law, it is explicit. It applies only to officials and employees of banking institutions. Nakasabi po sa Section 3, it shall be unlawful for any official or employee of a banking institution to disclose to any person other than those mentioned in Section 2 hereof any information concerning said deposits. So, ang pinasabina po, kagaya ng sinabi ng ating chair, ay yung AMLAC, AMLC, at hindi po bangko, at hindi po mismong bank accounts ang pinasabina natin. Ang pinasabina po natin ay yung record, if any, of suspicious or covered transactions. And let's note also na meron na rin tayo yung batas na Anti-Money Laundering Act or Republic Act number 9160. It further reinforces the position na wala tayong violation dito na nagaganap. It embodies the state's more recent and more specific policy that financial secrecy cannot be used to conceal unlawful activity. Sabi po, Paano natin may establish na unlawful activity yung mga bank accounts na meron ang bank accounts ni VP Sara? Ano magiging basihan? Chismis? Anak ng tokay, di pwede yung ganun, madam. Dapat meron muna matibay na ebidensya na talagang merong illegal activities. Bago, kaya nga, dyan ho tayo magkakaproblema. Dyan sa gagawin ng AMLA na yan. Wala naman, tayo naman dito, kung gusto nilang pumunta dyan sa daan na yan, walang problema. Dadami lang yung mga bala ni kampo ni VP Sara para ideklara na namang unconstitutional yung ginagawa nila na yan. Kung gusto nilang ilabas yan, ngayon pa lang, ilabas na nila, walang problema. Pero dapat sa impeachment court yan. Kung lalabas sa impeachment court, wala tayong problema. Kung sakaling lalabas yan sa impeachment court, kasi yun naman talagang gawain ng impeachment court, magsumpina, maglabas ng mga ganyang klase. Yung salin ho talaga, ilinalabas yan sa impeachment court. Kaya hong gawin yung mga bagay na yan. Pero dyan sa Injustice Committee, hindi ho dapat nangyayari ang mga bagay na yan. Kung umabot sa Senado yan, okay lang sa atin, walang problema. Pero base sa ating nakikita na to, malaki ang problema ng Injustice Committee ngayong mga panahon na to. sa batas na yan, Anti-Money Laundering Act, covered institutions, lalo na yung mga bangko, most notably the banks, are required to report suspicious transactions to the AMLC, and such reporting is expressly declared as not violative
of the Bank Deposit Secrecy Law. Hindi po siya violative. So ang pinaproduce po natin based on the subpoena ay yung any record of suspicious or covered transactions affecting nga po si VP Sara. At nasabi po ng ating Executive Director ng AMLC na ang daladala niya ay precisely dalawang klase ng dokumento. Yung reports mismo on suspected or covered transactions sa mga accounts ni VP Sara, either singly, siya lang, o jointly. Meron siyang mga... Kaya pala bagong talaga tong noong April 14, itong bagong AMLAC Executive Director. Dahil pala dito sa ano na to. Dahil dito sa particular na kaganapan na to dyan sa House of Representatives. Umalas naman ito sa bagay. Linagay siguro talaga siya dyan sa pwesto na yan para mangyari itong mga kaganapan na to dyan sa House of Representatives. Ka-joint account sa ibang tao, katulad ng kanyang asawa, katulad ng kanyang ama, katulad ng ibang miyembro pa ng kanyang pamilya. At ang pangalawa ay financial intel reports. At sakop po yan ng mandato. Kaya nga, rini-require yung pag-submit ng mga transactions na yan para i-report kung covered ang transactions at dinidetermine kung suspicious, kung may mga red flags yung mga transactions na yan na pwede makapagsabi na meron ditong gumagamit ng pera sa illegal o kaya sa money laundering. So I submit, Madam Chair, and going back, by the way, to I almost forgot, yung exception po yung cases of impeachment dyan sa Bank Secrecy Deposit Law. Cases of impeachment. So sakop po tayo dito. Kasi remember, the impeachment proceedings have been initiated already by the acts of the filing of the complaint and the referral of those multiple complaints, the original four complaints sa Justice Committee. And that initiated the impeachment proceedings. And so there is now a case of impeachment. The exception does not say in case of impeachment trial in the Senate. It says it's broader, it's more encompassing. In cases of impeachment. Yung nagaganap po sa atin ngayon, ito po ay impeachment proceedings na validly initiated complaints because they were referred and acted upon by the Committee on Justice. For those reasons, Madam Chair, ang aking pong position, firm position, wala po tayong linalabag na batas dito, lalo na yung Bank Secrecy Deposit Law or Republic Act 1405, 36 years later, ay meron ng amendment yung Anti-Money Laundering Act or the Republic Act number 9160. Maraming salamat po. Madam Chair, may I... The Honorable Yan, Jokno, undagan. and then the Honorable Marcoleta, and then the Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Napakalinaw po ng Bank Secrecy Law. May exception po siya para sa impeachment. Pero tanungin natin, bakit ba? And I think that... Bakit pinalitan yung AMLA Executive Director noong April 14? Dahil dyan sa kabalbalan na yan. The reason is very clear as well. We cannot use the Bank Secrecy Law as a shield to allow public officials to hide behind. Klarong O buksan natin lahat ng basta government official ka, automatic na 'yun. Wala nang court order basta government official ka, okay lang na buksan ng AMLA yung mga bank accounts gano'n, yung mga transaction. Klaro po, ang pinag-uusapan natin sa isang impeachment case ay pananagutan at kailangan maging transparent ang lahat ng mga public officials. Public office is a public trust. That's why it's very clear to me that this is not one of those cases where we cannot inquire into those deposits. Thank you, Madam Chair. Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. I would like to manifest to clarify for the record whether this committee may require submission of AMLC records without a court order. Under the Anti-Money Laundering Act of 2001, suspicious transaction reports and covert transaction reports are confidential and may only be disclosed upon order
of a court. Maliwanag po na wala pong clear statutory authority allowing disclosure of AMLC data to a congressional committee without judicial authorization, notwithstanding subpoena powers as guided by Sabio versus Gordon. Nako. For the record, I respectfully seek clarification of the committee regarding this matter. And if I may also cite, Madam Chair, the Anti-Money Laundering Act provides the state with a means to investigate suspicious financial transactions within a framework of judicial supervision. The Anti-Money Laundering Council is authorized to inquire into bank deposits even without the prohibition within the bank secrecy law, provided that the court order is issued by the courts. At may tanong din po ako. I will just paraphrase it into a manifestation since I'm not allowed to raise questions. I take it to mean na pag suspicious yung transaction, ibig bang sabihin na ito ay illegal na or unlawful na? Para kasing ganun lumalabas. Pag ito ay tinag na suspicious, agad-agad itong pinipre-judge na as if it's an illegal or unlawful transaction. Yan, oh. I want to be clarified. Hindi man lamang hiningi ng AMLA yung eksplanasyon ng mag-asawang Carpio Duterte kung itong transaction ba na to, ano to, legal ba to? Katagal-tagal ng panahon mula noong 2000 kopong-kopong. Ngayon 2026 ngayon yung ilalabas yan at sasabihin na merong suspicious activity. Mga siraulo pala itong mga nasa AMLA na to no? Than that, Madam Chair. That is a manifestation which does not require any answer. The Honorable Pero maliwanag ho ang sinabi nitong si Congressman Marcoleta. Yan ang problema. Hindi ko kasi sinali si Kong Marcoleta dyan sa injustice. Alam nila kasi may kaalalagyan silang lahat eh. Ang malinaw doon sa punto, hindi porket na-plug yan as suspicious, may krimen na kagad na nangyayari. Araw-araw ho yan yung AMLA nagpa-plug yan ng mga suspicious. Tapos hihinga ng paliwanag pagka na-justify yung kung anong klaseng transaction yon, walang magiging problema. Ang tanong, hiningan ba ng eksplanasyon ng AMLA itong mag-asawang Carpio Duterte dyan sa mga ilalabas nilang figure na yan? Ang hirap po nito, baka makasuhan pa yung AMLA na yan dyan sa ginagawa nila na yan dyan sa Injustice Committee. Hindi ko tayo abogado, pero sa tingin natin yung pagsasampa ng kaso sa AMLA in order ng mag-asawang Carpio Duterte dyan sa ginawa na yan ng AMLA sa kanila. May I ask, ma'am, why does it not require an answer? Because you are not a member of the kasama sa Justice member. Committee, Hindi ka and kasama. therefore, Let's paraphrase, ma'am, into a manifestation. and that is why answer is not Sakit nyo sa required. ulo. It is just a manifestation. Okay If na I yun. require an answer, Wala, hindi ka pwedeng sagutin. Hanggang ganun lang talaga, Kong. then I'm allowing you already to raise a clarificatory question. As simple as that. The Honorable Co is My recognized. point is, madam, pag sinabi bang suspicious account or suspicious transaction, ito ay nangangulugan na ito ay agad unlawful or illegal. That is your manifestation. We end there. Honorable Co is recognized. And Wala talaga, hindi ka sasagutin ng mga yan kasi na-corner sila doon sa tanong mo, Kong Marcoleta. Filipino people heard my manifestation. Madam Chair. Thank you, ma'am. Madam Chair, I'd just like to also manifest my agreement to the discussions on the applicability of the proceedings here and the authority of the House Committee on Justice to subpoena existing government records supposedly in possession of the Grabe unfair, no? Yung mga ordinaryong aktivista sa bundok, pero yung mga anak ng mga leader nila sa House of Representatives, unfair. Okay lang sa inyo yan. Para doon sa mga pinapaakyat nila sa bundok, yung mga anak ng mga leader nyo, tumatayo sa House of Representatives. Sila yung next in line. Kayo, dyan lang kayo ng gugulo. Try mo. Diba, unfair yan. Dapat lahat kayo, Congressman. Anti-Money Laundering Council in aid of the investigation for probable cause being done
validly by the House Committee on Justice. No, I'd also like to second the manifestation that the exception as provided in the bank secrecy law, while the position of the committee and the chair ay hindi naman applicable kasi ang nandoon at ang covered nun ay bank employees, nonetheless, there is a textual exception doon says, quote-unquote, in cases of impeachment. No? And may standing question kasi na dapat mag-apply lang tong exception na to sa Senate kasi yun na yung quote-unquote case of impeachment. Pero the 1987 Constitution is clear. No, under Section 3, Article 11, no, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So what we're doing now, no, is under the coverage of cases of impeachment. So clear naman po yung pagka-fit ng words ng 1987 Constitution and the Bank Secrecy Law. And siguro, Madam Chair, I'd also just like to raise a general comment for the benefit of the public and not specifically to answer any specific comment by members, no, but also para ma-enlighten yung public. Yung nakalagay po sa Section 11, no, na quote-unquote bank inquiry power requiring a court order, hindi naman po nakalimit doon yung kakayahan ng AMLC to produce documents. Lalo na if the AMLC reports or information is already in possession of AMLC no, prior to the starting of the impeachment proceedings as confirmed by AMLC earlier. No, any reports of transactions, hawak na nila. No? And under the valid processes of this government agency, kinakausap yung kapwa government agency na i-produce yung information na hawak nila, rumirespondi po sila accordingly. May lawful authority po ang government agency na ito na gawin yon, i-ask yon from a different government agency. So yun po, fully covered yung lahat pong ginagawa ng House Committee on Justice on these impeachment proceedings. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Now, can we proceed to the report of AMLC? Proceed na. Next video na ho natin na panoorin yung pagpuproceed na yan sa actual report ng AMLC. Pakinggan na ba natin? Si Adjong, sige, pasandanan ng konti. The Honorable Adjong is recognized. Madam Chair, if Congressman Joboy Aquino is done with his questioning, I'd like to ask AMLC. Honorable Joboy Aquino, are you done with your clarificatory questions? Finally, I'm done. Demands a certain Ayun na nga, in the next video na ho natin to para ika nga yung pinaka first 20 minutes talagang mababaran ho natin itong mga kabalbalan na naman na to ni Zia Alonto at Jong. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.